Hello, so welcome. Ngayon pag-usapan natin ano yung pagkakaiba ng prompt design versus prompt engineering. So sa aspect na to, meron tayong different stable format, aspect, prompt design, engineering comparison. Sa definition, yung prompt design kasi parang basic tanong lang, kumusta ka? Pero sa prompt engineering detail, kumusta yung freelancing mo and your coaching? May nagawa ka ba? Ganon. Complexity, simple, walang context. Ito may background trust rules kapag nag-type ka sa ChatGPT. Tapos yung output mo, hindi generic sagot. Dito sa prompt design, generic sagot. Pero sa prompt engineering precise plus useful result. So, parang nagluto ka ng instant noodles versus lutong may recipe book. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. Ito, bakit nga ba importante to? Sabi natin, marami nang gumagamit ng AI sa Philippines. And yung impact nito ng pangit na prompt, wasted yung oras tsaka yung ginawa mo. Yung good prompt, magkakaroon ka pa ng 5 times ROI in return. So, AI, nasa lahat na ng industry yan, whether freelancing, content, negosyo, o ano pa man. So, wag masayangin yung sarili mo na kapag magagamit ka ng AI and stuff, pangit yung naging resulta. So, parang test sa school. Kung mali tanong mo, mali din sagot ng teacher. Di ba? So, kailangan magaling ka magtanong. Yun yung sa skill mo dapat bilang prompt engineer. Meron kasing pagkakaiba ng good versus bad prompt. Yung bad prompt, parang sabi mo, right fitness tip. Paano pala kung vegetarian ka o yung weight mo pala is 500 instead na tapos nilagay lang doon na fitness tip sa'yo. Di pa applicable kasi diabetic ka. Siyempre, generic, sabog yung tip. Walang direksyon, walang target audience. Hindi ka nga target general At hindi actionable kasi hindi naman possible sa'yo. But a good prompt would be specific. 5 PH TikTok hooks, homework out for Gen Z tone. So, kung content creator ka, imbis na magbigay ka ng generic tip, pwede ka magbigay ng specific tip. Tapos, ang target mo, Gen Z, tapos homework out. Hindi pala to pang labas o pang gym, di ba? So, usable kasi specific format 5 hook. Clear platform, TikTok. Target tone, Gen Z, imagine mo kung nilagay mo sa YouTube din, ibang format yun. Para kung nagtanong kay tindera, bigyan mo ako ng pagkain versus isang Skyflex, malamig na coke. Di ba mas maganda kung specific? So, AI integration with skills. So, phishing integration, pagsasamahin na paano mo siya ma-apply kasama ng pag-learn or pag-upskill mo. Meron tayong tinatawag na coding plus prompt. Kapag marunong ka niyan, pwede ka mag-automate ng debug faster kung coder ka. Kung copywriting yung trabaho mo, pwede ka makapag-produce ng optimized na hook. Kung coaching ka parang ako, pwede ako makapagawa ng funnel or template. Now, parang kotse lang yan. Gasolina lang hindi sapat. Kailangan mo marunong mag-drive. So, kung hindi ka marunong mag-drive, yung mo ng gasolina, yung AI, kung hindi mo alam paano gamitin sa tama, o ginagamit mo lang siya generic, hindi lang makakapunta sa destination mo, o baka makabangga ka pa. Ganun siya ka-crucial. So, market reality, kailangan natin maging realistic. Companies, nag-hire na ng mga prompt engineer na 30%. Multi-skill AI, kapag ma-ability ka na hindi lang sa ChatGPT pero sa maraming bagay, pag-automate, marunong ka mag-Gemini AI, Claude AI, and stuff. Pwede kang bayaran na 40% na premium rate. Pero pag GTP only, generic at oversupply. So parang cellphone, luma keyboard phone versus smartphone. Mas mahaling value ng iPhone, syempre, kung mas mahal yung value ng marunong gumamit ng bago. So, mahirap kasi gamitin to kaysa sa lumang keypad. So, darating yung araw na marami na rin marunong gumamit nito, kailangan mo rin pa rin mag-upskill. Ibig sabihin, upskill, mag-upgrade ng skill mo. So, yung ROI formula o return neto sa iyo, magkakaroon ka ng skill, tapos magkakaroon kang leverage sa market, magkakaroon kang huge market value, tapos huge paycheck. So, it's really a rare skill for freelancer to stand out. Leverage AI skill para sa negosyo mo, sa content o sa clients, tapos yung matuto to 5 times pa yung bayad sa'yo. So, parang karpentero, marunong gamit lahat ng tools, hindi lang martelyo. Diba? Ilang ability ka. Ang benefits nito para sa'yo, ano yun?
Scarcity, konti lang yung marunong mag-multi-model. Pero kung ka marunong, wow. Ay income ceiling, mas maraming demand kaysa supply. Kailangan ikaw na yung maging supply niyan. Adaptability, kahit may bagong AI bukas, kaya mag-adjust. Hindi ka na mahirapan. Parang tricycle driver. Kahit bagong kalsada, kaya pa rin makahanap ng ruta. Diba? So, kasi tricycle driver experience ka na, hindi ka na makadepende lang sa tulo sa kalsada. Then, one-liner key takeaway sa inyo is prompt engineering, prompt design is parang nagtatanong ko lang, prompt engineering blueprint. Mas detailed, tapos mas strategic at mas adaptable, yan yung benefits. Sa bahay, parang bahay lang yun. Nagtatanong lang kung may hollow block versus may buong plano sa bahay. So, kailangan mag-shift ka na from prompt design to prompt engineer. Now, you can join my community. Link in the description kung gusto mo maging prompt engineer na premium value and community link sa description. Tuturuan ko kayo nun and kakaroon ka din ng network doon and stuff like that. So, yun lang naman. Maraming salamat. See you sa next video.